Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyong nais malinawan ng lipunan at pagdig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid. 8 Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. 8 Diretso, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8Tri-Media Broadcasting Network. Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid, pinagsamang puwersa para labanan ng mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa 8 Diretso. 8 Diretso. Excuse me! Eto na! Eto na! Eto na! Sayo-sayo muna. Nakapahinga na ng 2 araw. Natanggal na ang kalawang sa lalamunan. Balik programa po tayo. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joey Falcon. Ang inyong supremo sa himpapawid tuwing alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi. Sa pangalan ni Percy Lapid at ni Jerry Yap, solo natin ngayong hapon. Wala raw sama ng panahon. Ayon po sa Pag-asa. Pero kahit umuulan-ulan kanina, huwag kayong mag-alala. Wala raw sama ng panahon. Ayon po sa Pag-asa ay isolated rain lang yan at thunderstorm. Kaya mabilis ding huminto. Yung sinasabing manakanakang pag-ulan. Kabilang sa mga lugar po na nakaranas ng biglang ulan ay ang Metro Manila, Quezon Province at mga karatig lalawigan sa Luzon. Ako nga kanina nabasa ng ulan. Pero huwag kayong mag-alala. Talaga raw ganon. Bumuhos din po ang ulan sa Zamboanga, Basilan at iba pang bahagi ng Mindanao. Wala mang namataan sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Mamaya itatawag din tayo sa Pag-asa para malaman natin kung ano talaga ang ating lagay ng panahon. Ano naman to? Ika-5 disqualification case. Laban kay Senator Grace po. Inihain na naman sa COMELEC. Panibago na naman daw disqualification case ang isinampa sa COMELEC laban po kay Senator Grace po. At ang nagsampa po rito ay si Attorney Amado Valdez, dati pong Dean ng University of the East Law Department. Parang kilala ko to si Dean Amado Valdez. Lagi ko napapanood to sa ilang programa sa telebisyon. Tiginit pa po ni Valdez, kulang din umano sa kanyang 10 years na residency ang senadora para tumakbo sa pagka-presidente. Sabi po ni Valdez, sa ilalim ng batas, kailangan umano sa isang kandidato ay isang natural-born citizen ng Pilipinas. Ang pagkasampa po ng kaso ni Valdez laban sa kandidatura ni Senador Grace po ay nang ihayag ni Senadora Grace po na bigo siya sa DNA
DNA test sa ilang personalidad na nagpakilala ang kanyang kamag-anak. Tinukoy din po ng abogado ni Attorney Amado Valdez na kung sakali namang natural born citizen ang senadora, ay nawalan na ito ng manumpasa noong 2001 bilang US citizens at tinalikuran na ang pagiging Pilipino. Ocho Diretso. Mukhang pag-iwang-giwang itong kandidatura ni Senator Grace po. Kaya po siguro yung reaksyon itong si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ay paurong-sulong din. Inaantabayanan niya kung saan gigiwang ang mabuhay na landas ng pagkandidato ni Senator Grace po. Kaya nga nitong bandang huli, ang sabi po ni Mayor Rodrigo Duterte ay nakahanda siyang subukan ang pagiging Pangulo. At ang banta niya, yung laglag bala, una niyang lilinisin. Magkakalaglagan daw. Kaya naman nananawagan tayo sa palasyo. Tingnan nyo yung daang matuwid. Dami ng baluktot, ha? Puro liko-liko na yung nakikita natin. Una, sa bala. Ikalawa, yung pondo sa OCD para sa Yolanda victims. Tapos ngayon, may COA na naman na iimbestigahan. Mga tauhan ng COA na nasangkot sa anomalya. Mga pulis na nasangkot sa anomalya. Ano ba yan? Tapos si Secretary Gasmin, Volter Gasmin, nasangkot daw sa pagbili ng helicopter, maanomalya rin. Eh naglalabasan yata ngayon ang anomalya, Ginoong Pangulo. Kawawa naman si Secretary Sonny Caloma. Panayang hasa ng kanyang kalasag. Sanggarito, sanggaroon. Wala tayong magagawa. Talagang kanya, nasa gobyerno kayo. Kahit itago ninyo, parang bagoong lang yan. Itago ninyo, sisingaw at sisingaw ang baho. At hindi ninyo may tatago yan forever. Dahil sabi nga, wala pong forever. Traffic lang ang may forever. Oh, yan na kayo. Ano raw nga ba ang dahilan ng Office of Civil Defense o itong OCD? At ayaw nitong gastusin ang naipon na donasyon para sa Yolanda victims noong pang 2008. Excuse me! Aabot daw po sa 385 million pesos ang donasyong ito. At base po sa ulat ng Commission on Audit, COA, noong 2014 ay mayroon pang pondo ang OCD. Etong Office of Civil Defense na nakabangko sa Development Bank of the Philippines. Alam naman po ninyo, pag nakabangko yung pondo, ano nangyayari? Nakakaroon po ng interest. At ito raw po ay itinengga lamang ito sa halip na itulong sa mga nasalanta. Sa ulat po ng COA, 81 million pesos lamang mula sa 466 million pa lamang ang nagagastos ng OCD para sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima sa loob ng 6 na taon. Kaya may natitira pang 385 million na nakalagak sa nasabing bangko.
Ano to, gusto makalimutan na lang? Kung sakali lang na makalimutan, 385 million yun. Ang nakapagtatakang araw, sabi ng COA, bakit ayaw gastusin? Ha? Bakit ayaw gastusin ang pera? Ito'y para sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Samantalang ito'y nakalaan para sa kababayan nating nakaranas ng sakuna. Ang malaki pong bahagi ng perang ito ay nakolekta ng OCD mula sa government agencies at iba pang tinama ng bagyong Yolanda. Ito'y sa mga bansa noong Nobyembre 2013 naabot sa 137 million. Ay, wag sanang lubayan ng COA ang pagbusisi sa mga pondong para sa mga biktima. At baka ito'y mapunta lamang sa bulsa ng iilang tao. Boy, good boy, ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Good boy, ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Ocho Diretso. So, yan po'y hinahanap pa hanggang ngayon ang kasagutan. Bakit ang perang ito ay nakatago sa bangko? Sino ang makikinabang sa interest? Siyempre, hindi kami, ha? Sino ang... Kasi dalawa lang yan, eh. Isang nakikinabang sa interest at isang nakaka-interest. Mantakin ninyo ang laki niya na 385 million. Itinago sa loob ng 6 na taon sa bangko. 385 million pesos. Sa palagay ninyo magkano ang interest niyan sa loob ng 6 na taon na nakatenga lamang sa bangko? Samantalang napakarami nating mga kababayan na dumanas ng hirap sa nagdaang disaster. Nagdaang kalamidad yung Yolanda na hanggang ngayon nakikitira pa kung kanginong bahay. Yung iba naman nakatira pa sa sira-sirang tent. At yung iba naman ay kung saan na lamang nakikisulok. Justin, kumusta ka na? Nandito na si Justin, ha? Kaya nananawagan tayo sa OCD, ha? Ilabas nyo na. Dahil kung hindi ninyo ilalabas, Ocho Diretso. kita ninyo, ha? Meron akong bala rito. Kala nyo kayo lang ulit nga. Ocho Diretso. Isang baya kala. Ay, baya. Hindi. Abala. Abaya. Abaya. Bala. Hindi isang baya. Wala pa. Bueno, oras po natin, alas 4:51. Asan ba yun? Ayan. Bakit kita iboboto? Para sa sambayan ng Pilipino, dito lamang sa Ocho Diretso. Abangan po ninyo yan tuwing Biyernes. Bakit kita iboboto? Ito po'y makakaharap natin ang mga politiko isa-isa habang wala pang campaign period. At pwede rin naman hanggang campaign period. At dito po ilalahad nila yung kanilang plataforma at sasabihin kung bakit natin kailangang iboto ang mga ito. Hindi kagaya ng mga nakaupo na mga anak ng utakting tulog. Abangan ninyo yan.
Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal. Bakit kita iboboto? Bakit kita iboboto? Bakit kita iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ocho Diretso. O, doon sa mga nakikinig sa atin, ha? Tuloy pa rin po yung promo namin na mag-text lamang kayo ng inyong greetings o mensahe sa 0917-798-8910. Ilagay lamang ang inyong pangalan, ang inyong address, at magkaroon ng pagkakataong manalo ng bagong Nextbook Android tablet. Yan po bilang pasasalamat namin sa inyong pakikinig. Kaya wala kang gagawin kundi text ang inyong greetings o messages sa 0917-798-8910. Ilagay ang inyong pangalan, ilagay ang inyong address. Ocho Diretso. Ito po ha, ang sabi, magdadalawang taon na, ha? O nakadalawang taon na matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda. Malaki din daw po ang iniwang pinsala nito sa Iloilo, Northern Iloilo. Dati sa Samar at Leyte lamang ang umaangal. Ngayon po Northern Iloilo, yung Hilagang Iloilo umaangal na rin. Marami po ang nagrereklamo mula sa mga apektadong lugar sa lalawigang ito. Mismong si Iloilo Governor Arthur Defensor Sr. ay nagpahayag na hindi siya kontento sa naging pagtugon ng Department of Social Welfare and Development. Ito po yung DSWD na pinamumunuan ni Secretary Dinky Soliman. Ayon po sa gobernador, hanggang ngayon ay wala pa ring resulta ang binuong validation team para po mag-usisa kung ang mga nabigyan ng shelter assistance ay totoo ba na biktima ng bagyo at lahat ba ng mga nabiktima ng bagyo ay nabigyan ba ng tulong. Napag-alaman na inulan po ng maraming reklamo at may nagmarcha pa noon sa Kapitolyo ng Iloilo para ipabot lang po itong mga reklamo sa mabagal at hindi patas na pamamahagi ng tulong. Ito po ang dahilan kung bakit napilitan na rin magpaimbestiga ang Iloilo Provincial Government habang ang DSW ay bumuo naman ng validation team daw. Validation team para mag-review sa pamamahagi ng tulong. Secretary Dinky Soliman na. Pero hanggang ngayon, ayon sa gobernador, wala pa rin resulta ang ginawang validation. Napag-alaman na nasa 150 rin ang mga namatay sa Iloilo dahil sa bagyong Yolanda at halos na wash out rin ang maraming bagyo sa Northern Iloilo nang manalasa po yung bagyo. Alam nyo, may napanood nga akong interview kay yung sawa ni Richard Gomez. Si ano nga ang pangalan noon? Yung mistisa. Congresswoman yun eh. Alam ko na si Lucy Torres. Ikaw parang nagmamangmangan ka pa ha? Parang Buboy Birastige, nagmamangmangan pa. Alam ko basta maputi, kabisado mo.
Agaw man, hindi kami nakikipag-agawan, ha? Ay, sa interview po na napanood ko, inamin po ni Congressman Lucy Torres na nagkaroon ng politikahan sa pamamahagi o sa pamamigay at pamamahagi ng mga tulong sa mga biktima ng Yolanda. Kasi po, yung mga dinadalang tulong, idinediretso sa mayor. Yung po namang mayor, idinediretso yung mga tulong sa barangay captain. Yung barangay captain naman, ang pinagbabasihang listahan ng mga pangalan, yung listahan po ng mga botante. Eh, hindi po naman lahat botante. So, kumbaga, ang nakalista, 300 na botante, pero ang naninira sa ganong barangay, 600. Eh, 300 yung hindi botante, 300 yung botante. Ang titingnan mo, listahan ng botante. Bakit hindi mo tingnan yung listahan ng census? So, ito pa ang matindi. Yan na nga, kulang na nga yung pamimigay dahil hindi mabibigyan lahat. Dahil ang pinagbasihan nga yung listahan ng botante. Pagdating doon sa pagbibigyan at namukha ang hindi kaalyado, ala ka, tapos ka na. Kumbaga sa gatang ng bigas, amoy gatang ka na lang. Hindi ka bibigyan dahil hindi ka bumoto sa kanila. Yung po ang nangyayaring politikahan noon na isiniwalat ni Congressman Lucy Torres. Dahil maraming araw po sa kanilang constituents ang hindi nabigyan. Dahil nga sa ganun sistemang bulok ng pamahalaan. Mula kay Marvin Capili ng Tondo, Manila. Gandang hapon po ka Percy, ka Jerry, Ocho Diretso at gwapong Supremo Kuya Joey. Huwag masyadong pagsabi. Alam na niya. Dapat sibakin na sa serbisyo at tanggalan ng benepisyo ora mismo. Pag natukoy na ang may pasimuno ng tanimbala na yan. Talaga ba yan? Tatagal pa yan kung iimbestigahan pa. At sana kung kaya naman palang magpa-deploy ng libu-libong pulis sa lansangan pag may okasyon o state visit ang gobyerno, sana kahit walang APEC, mag-deploy ng maraming pulis para masawata ang nagkalat na krimen. Bakit mo tinanggal? Binabasa ko. Ba't tinanggal yun? Ayan. Mag-deploy ng maraming pulis sa lansangan. Salamat, solid listener. Yung isa pa, yung isa. Alikot ito si Tolis, ha. Para kang bagong change oil. Ay, si Roland Graviles. Nakita ko rin. Oras po natin, 5:00 ng hapon. Wala pa, ha? Magbabalik po ang Ocho Diretso pagkatapos lamang ng ilang paalaala. Ocho Diretso, DZRJ 810 at 8 Transmedia Broadcasting Networks, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito ang mga programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan. Mga programang ipinagmamalaki ng 8 Transmedia Broadcasting Network. Simula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, bibida ang mga kabataan sa New Bandido kasama si Pia Morato. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mga balita at makatotohanang komentaryo ihahayag sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Maaasahan at mapagkakatiwalaang public service ihahatid sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Katapat at Karancho kasama ang inyong katapat Mayor Fred Lim at inyong Karancho Miguel Hill. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, babaha ng limpak-limpak na papremyo at kasiyahan sa Shalala and Friends kasama ang Shalala ng buhay niyo. Alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon, mga nagbabag
maagang balita ang ihahatid sa Balita sa Tanghali kasama ang inyong karancho Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa saliw ng musika noon at ngayon, alauna hanggang alas 2 ng hapon kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, usapang babae sa Girl Talk alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kasama si Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika ihahatid sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Showbiz Galore kasama ang nag-isang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon, ihahatid sa Balita. Alas 4 ni Tolitz Laurenio. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, mga katanungan ng lipunan, bibigyan ng kasagutan. Sa 8 Diretso, kasama sina Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, usapan para sa wastong kalusugan, ihahatid sa inyo ng Klinika on Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Mga dekalidad na programa sa radyo, naggagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan sa DZRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng 1 oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. 8 Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid. 8 Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. 8 Diretso, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid, pinagsamang puwersa para labanan ang mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa 8 Diretso. 8 Diretso. Eto na! Eto na! Eto na! Oras po natin alas 5:06 ng gabi. Hanggang alas 6 pa tayo. Medyo dumidilim na. Kaya yung mga ilaw nyo, tingnan ninyo ha. Baka apektado kayo ng maintenance ng Meralco. Naka-schedule po ngayong Monday hanggang bukas, araw ng Martes. November 9 to 10, 2015, ang Quezon City, Cubao. Asa Cubao ha? Mula alas 11:30 ng gabi. Kasagsagan pa naman ng tulog ito. Bigla kang mamamatayan ng electric fan. Bigla kang mamamatayan ng aircon. Mula alas 11:30 ng gabi, ito po yung ngayong Lunes. Mamaya. Hanggang alas 4:30 ng madaling araw bukas. So ilang oras yun? Bali 1, 2, 3, 4. Bali 5 oras.
Yan po ay bahagi ng circuit ng Cubao. Yung pambahagi ng General Romulo Avenue mula General Rojas Avenue to General MacArthur Avenue. Kasama po ang New Araneta Center Bus Station, ang Manhattan Plaza sa Araneta Center ay mawawalan din po ng kuryente sa oras na yan, alas 11:30 ng gabi hanggang alas 4:30 ng madaling araw bukas. Pagpapalit po ng mga nabubulok na poste sa kahabaan ng General Romulo Avenue at Araneta Center sa Cubao, Quezon City. Oy, Dasmariñas City and General Trias, Cavite. Tatamaan kami ron? Mga taga Cavite, mabuhay. Mawawalan tayo ng kuryente alas 11:30 ng gabi hanggang alas 12:30 ng madaling araw. At isang oras lang naman pala eh. Pero dalawang ulit ha. Pagkatapos uulit yan ng alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Bukas din po yan, bukas. Ang kahabaan po ng Abubot. Ay, ito yung tulay ng Abubot Bridge. Ang tatamaan po ay bahagi ng Emilio Aguinaldo Highway mula sa Litran, Salawag Road hanggang Governor Drive, kasama po ang Don Gregorio Heights Subdivision, ang Villa Remedio Subdivision, Fiesta South Home Subdivision, Crescent Hill Village, Southwood Village, South Plains Executive Village, Villa Verde Village at Village Park Subdivision, Magsaysay Institute of Shipping and Katimbuhan Rice Mill in Barangay Burol, Salitran 2, Sampaloc 1, San Agustin 1, 2 and 3 at Dasmariñas City. Tatamaan din ang Salitran sa Lawag Road mula General Emilio Aguinaldo Highway hanggang Mulin Road, kasama po ang South Plains Subdivision, the Orchard Subdivision, the Orchard Golf and Country Club, Fiesta South Homes, Ivory Crest Subdivision, Southwood Village, Sunny Crest Village, Summer Meadow Subdivision. So marami palang tatamaan. Ang dahilan po niyan ay maintenance work sa loob ng Meralco Abubot Substation. Aba, yun po yung pinaka-main doon sa Dasmariñas eh. Kaya sa ating mga kababayan dyan, sa ating mga kapitbahay, ay hindi naman pwedeng kagaya ng tubig yan na mag-ipon ng kuryente. Kinakailangan maghanda na tayo ng mga kandila, flashlights, although isang oras lang yan, pero mahaba-haba rin. At sa umaga, isang oras na naman. Ang problema doon sa mga subdivision na ganyan, lalo yung sakop ng District Water, Dasmariñas Water District, yung DWD. Pag nawala ng kuryente, wala na ring tubig. Excuse me. At dahil matagal bumalik yung kuryente, yung pong operator, naglalaroy-laroy pa, nakikipag-inuman pa yata. Kaya minsan matagal nang nakasindi yung ilaw, matagal nang nakabalik yung kuryente, yung tubig hindi pa nasi-switch. Kinakailangan pang tawagan yung operator ng DWD, Dasmariñas Water District, para i-switch yung tubig. Sana nakabantay na yan doon para sa oras na dumating ang kuryente, switch ka agad. Mahalaga po ang tubig. Maraming papasok sa trabaho, naliligo. Maraming mamamasyal, naliligo. At maraming nagluluto. Maraming nag-aalaga ng hayop na kapag pumupo ay kinakailangan linisan. Kaya dapat laging ring alisto yung bantay ng Dasmariñas Water District. Ocho Diretso. Oras po natin, alas 5:11. Tuloy-tuloy tayo. Ocho Diretso. Ito sa Yolanda pa rin. Meron daw pong mambabatas na dudas sa Yolanda Rehab Report.
At hindi nga raw po ito kumbinsido sa pahayag ng gobyerno na umabot na sa 51% ang nagawa nito para sa mga proyekto sa mga lugar na sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Ito po'y makalipas ang 2 taon. Masyado raw optimistic ang pagtataya ng gobyerno sa nagawa nito. Siyempre, yan ba'y pwedeng magsalita ng mas mababa ron sa porsyentong yun yung kanilang nagawa. Kaya dinagdagan ng uno para lagpas ng 50%. Ibig sabihin, mahigit kalahati. Sabi pa ng Solon, halos hindi pa nagsisimulang ipatupad ang master plan para sa rehabilitasyon na inihanda ni dating Secretary Panfilo Lacson. Hindi raw nila alam kung paano nila nasabing 51% na natapos. Mismong sa ulat ng gobyerno na nagpapagawa ng permanenteng housing, sabi nila kulang pa sa 10%. Kulang sa 10% ang natapos nila. 17,000 mula sa kailangang 250,000. Mga 6% nga lang yun. Ayon kay Senador Bongbong Marcos na siyang nagdududa sa paggunita ng 2 taon ng paghagupit ng Yolanda sa Tacloban City noong Nobyembre 8, 2013. Aniya, ang mahirap pa nito, ayaw mag-ulat ng gobyerno kung hanggang saan ang nagawa nito para tulungan ang mga biktima ng Yolanda. Ocho Diretso. Hindi raw sinasabi ng gobyerno kung ano ang kanilang nagawa. Hindi nila sinasabi kung ano nang natapos. Hindi rin sinasabi kung magkano nagastos. Baka kukupit. At hindi rin sinasabi kung magkano pa ang natitira sa pondo. Wala silang pakialam at ayaw nilang ibigay ang tunay na kalagayan ng pondong ilalaan para sa mga nasalanta ng Yolanda. Sabi sa inyo, dalawa lang yan Yung mga nagkaka-interest at yung interest. Yung interest sa bangko yun, pagka doon mo itinago yung pera. Doon sa interest, may nagkaka-interest pa rin dyan. Hello. Yung donasyon daw sa Yolanda, hinahanap na ng mga waray. Waray. Bahala bukas. Bagamat wala pang malinaw na mekanismo na ipinatutupad daw po itong Administrasyong Aquino, matapos nga yung Bagyong Yolanda, 2 taon na raw po ang nakakalipas, nananatiling matatag, umaasa ang mga waray. Awawa naman. Ayon po kay Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez sa press conference matapos ng unveiling sa Astrodome Market sa Tacloban City, kung saan dito nagkakanlong ang mga residente at nakaligtas na umaabot sa 8,000 katao. Hanggang ngayon daw po ay halos walang naipamimigay sa kanilang tulong ang pamahalaan. Ang tanong nila, saan na napunta ang donasyon para sa mga waray na sinalanta ng Yolanda? Nung kasagsagan po kasi ng bagyo at rescue operation, madaming mga bansa ang nag-pledge ng kani-kanilang tulong. Maraming mga bansa ang nagpadala ng kani-kanilang tulong. At sa kwentada nga po, umaabot din sa bilyon-bilyon. Pero ngayon, parang naglahong parang bula. Ito kaya'y para sa eleksyon? Huwag naman. Ito kaya'y para sa bubulsa ng iilan? Huwag naman. O talagang itinatago ito para baon nila sakasakaling sila ay umalis na sa kanilang tungkulin. Bato sa langit ang tamaan, huwag magaling. Ocho Diretso.
Alam ninyo, sobra na tayong sumikat, ha? Sikat na tayo sa international news. Dahil pati mga news agencies ng iba't ibang bansa, pinag-uusapan na po itong laglag abaya scam. Laglag abaya? Laglag bala scam. At sabi nga po ay patuloy na humahakot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga Pilipino na nasa ibang bansa at maging sa international media, ito pong issue ng laglag bala sa paliparan ng bansa. Anak ng putakte, tayo lang talaga ang mayroong laglag bala. Only in the Philippines. Sa ibang airport, walang nabalitang kanyan. Dito lang sa atin. Talagang napakagagaling ng mga Pilipino. Basta ko to nga ng pag-uusapan. At marami pong mga Pilipino nasa abroad, maging ang mga dayuhan, ang nagparating ng kanilang pagkadismaya nang mapanood po nila sa mga foreign news na pinapalabas ang nangyayaring modus sanaiya. Isa na po ang halimbawa dito, ang komento ni Fox News anchor Greta Van Susteren. Nasabi nito ay may kaibigan daw siya na nabiktima dahil sa nasabing tanimbala incident. Ayan, sa Fox News yan, ha. Sa bansang Japan naman, isang news channel doon ang nag-demonstrate pa raw kung paano inilagay ng isang airport personnel ang bala sa bag ng pasahero habang ang isang personnel na nakakuha ng bag ay agad ipinakita sa biktima. Pero ito ay umaaktong tila may hinihinging pera. Ocho Diretso. O sa Japan na yan, ha? Wakero, may dara kang bara. Nag-share po rin ng ilang mga OFW ang news channel sa Korea kung paano rin ang pagtrato raw sa ilang pasahero ng Ninoy Aquino International Airport. Ganon din ang naging kakulangang hakbang ng gobyerno ng Pilipinas. Ilang OFW ang umamin na nahihirapan daw po sila dahil sa labis na kahihiyan. Siyempre nakakaya yan. Yan po ay national shame. Pambansang kahihiyan ng Pilipinas. Na ang may kasalanan ay ang mga opisyal na walang pambansang kahihiyan. Ang tanging baon lamang nila ay pambansang kapal. Ayon kay Ronald Cabanting, na tubong Narbacan, Ilocos Sur, na ngayon po ay naroon sa Riyadh, Saudi Arabia. Nilimitahan nila ang pagpasyal sa mga nakagawiang puntahan lugar dahil sa pangambang pambubuli ng mga banyaga. Sinabi pa niya na nahihirapan sila sa pagharap sa mga tao sapagkat viral na sa buong mundo ang nasabing usapin. So, yan po yung resulta ng social media. Kaya kapag ka nagkaroon ng konting diferensya, huwag din nyo sabihin konti lang yan, maliit na diferensya lang yan. Sa pamamagitan ng social media, ilang minuto po lamang kaya na nilang maglakbay sa iba't ibang bansa at madala ang mensaheng yan. Ikalat ang mga mensahe. Saglit lang, ilang minuto lang sa buong daigdig. Ayon pa rin sa mga Pilipino, takot na rin sila sa Italy na umuwi sa bansa dahil ayaw nilang mabiktima ng laglag bala. Ito po yung mga Pilipino nasa Italia. Takot na raw silang umuwi. Baka raw mabiktima ng laglag bala. Ayon po kay Rene Cabangla ng Santa Maria, Ilocos, na nasa Rome, Italy ngayon, takot na silang magpadala ng balikbayan boxes dahil baka malagyan umano ng bala ang kani-kanilang mga bagahe. Ocho Diretso.
Inihayag naman po ni Clarissa Kabagting na nasa Colorado, US. Ayaw na raw ng ilan nilang kakilalang foreigners na bumisita sa bansa dahil sa takot na mabiktima rin. O ayan, Department of Tourism. Ayaw na nila. Paano ba yan? Ang ganda pa naman ng panghikayat natin. It's more fun in the Philippines. Eh, paano ngayon? It's more gun in the Philippines. It's more gun. Ay, nako. Inihayag naman ni Lilibet Ursua Agbisit na matagal na nagkatrabaho sa Hong Kong. Uuwi sana sila ng kanyang hipag ngayong Pasko, ngunit ipinagpaliban na lamang nila dahil sa mga iba't ibang modus daw sa mga airport na kadalasan ay silang mga OFWs ang nabibiktima. Ayon po naman sa isang Marlon Paras na nagtatrabaho sa Taiwan, pinapaalalahanan sila ng kanilang mga kababayan na uuwi na maging alerto upang hindi mabiktima ng tanim balagang. Ganito rin ang pangamba ng ilang OFW sa Saudi Arabia at Singapore. Ang isa sa nabiktima sa laglag bala na si Gloria Dumawal Ortines ng Ilocos Norte ay nagsabing hindi na siya makatiyak kung makababalik sa kanyang trabaho sa Hong Kong kahit na nakalaya na siya sa pagdedetain nito sa pagkakadetain dito sa Ninoy Aquino International Airport. Una na siyang naakusahan na may dalang bala kung saan nailagay sa side pocket ng kanyang hand carry bag. Kahit pa ni Ortines, wala siyang alam kung paano nailagay sa bulsa ng kanyang bag ang naturang bala na dahilan upang hindi matuloy ang kanyang pagbalik sa Hong Kong. Ay, nabatid na si Ortines po ay 26 na taon na nagkatrabaho sa Hong Kong. Pero ngayon, ayun ang nangyari sa kanya na pending dito dahil lamang sa isang balang nakuha daw sa kanyang handbag. At ang mapapansin natin sa mga social media na naging tampulan ng atensyon ng nasabing usapin, ito ay sa kabila ng paninindigan ng DOTC na isolated cases lamang. Isolated ba yun? 2,000 mahigit sa isang taon, isolated pa rin? Tumigil-tigil nga kayo riyan. Isolated daw ang laglag bala dahil ang marami sa mga nahuli ay dahil sa nagdala mismo ng bala ng baril sa kanilang bagahe. At ang sinisisi pa ngayon ay yung mga bumibiyahe. Kayo ba talaga hindi titigil? Pinabulaanan daw po ng Malacanang ang paratang ni Senador Bongbong Marcos na mali daw ang reaksyon ng gobyerno kung saan imbis na ayusin ay gusto pang pagtakpan ng administrasyon ang problema sa laglag bala sa NAIA. Kasabay ng pagbatiko sa pagtatangkol ni Pangulong Noynoy Aquino kay Manila International Airport Administration General Manager Jose Angel Honrado. Ayon po kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, ito yung mga taga-sangga, taliwas sa mambabatas na patuloy na tumatanggi kaugnay sa pang-abuso ng panahon ng martial law. O kita nyo, ibinalik kay Bongbong Marcos ang biglang ibinwelteng martial law. Ang pinag-uusapan, bala. Anak ng putakting tulog talaga. Bala ang pinag-uusapan, ibabalik yung martial law. Ano ba yan, sumbatan? Ang asikasuhin natin yung ngayon. Huwag na yung nakalipas para tayo makamove on. Lagi na lang kayong nakalingon sa nakalipas. Baka magkaroon kayo ng stiff neck, kayo rin.
Lagi na lang ninyo sinasabing ang nakalipas ang martial law. Yung ngayon ang pag-usapan natin. Will you please shut up? Shut up! Shut up, I tell you, shut up! Shut up! Stop talking! Ayon daw po kay Lacerda, tinutugunan ng administrasyon ang isyu at may ginagawang konkretong hakbang para mapahupa ang mga biyahero at walang mapa sa ilalim sa hindi patas na prosekusyon. Una na pong sinabi ni Transportation and Communication Secretary June Abaya na napalaki lamang ng isyu ng laglagbala at maliit na porsyento, itong nakakainis na sagot nito, maliit na porsyento lamang ang nabiktima rito kumpara sa totoong nagdadala ng bala sa mga bagahe. Maliit bang porsyento, puro skandalo na nga ang inaabot ng mga tao. Ang kinakailangan, walang ganun. Hindi yung maliit lang porsyento yan. Lalo sabi ni Coloma pa noon, konti lang yan. Marami na yung nakakaalis eh. O konti lang yung napipending. Ano ba yan? Isa pong video ang magpapatunay ukol sa tanim bala modus sa Ninoy Aquino International Airport sa NAIA Terminal 4 ang nadiskubre. Sa naturang video, nakuha ng stepmother ng isang 20 anyos na Amerikanong turista sa NAIA Terminal 4 screening area. Kitang-kita po kung paano nangyari ang tanim bala modus. Kuhang naturang video noong nakaraang Setyembre 17. Ito raw pong video ito ay gagamitin ng turistang si Lane Michael White. Ang video nakuha ng kanyang stepmother na si Eloisa Zoleta bilang ebidensya laban sa kasong illegal possession of ammunition ay sinampa sa kanya ng airport authorities. Makikita po sa video ang shot sa airport screening officer na si Marvin Garcia na siyang bumuhat sa puting luggage matapos dumaan sa x-ray machine. Kasama umano ni Garcia na si Maria Elena Sena ay binuksan ng zipper ng naturang puting luggage habang ang dalawa pang inspectors na kumakapkap sa bag ay makikitang tila may hinahanap. At matapos umanong ilipat ang laman ng puting luggage sa blue plastic trays, yung asul na tray na plastic ng airport, muli raw po itong inilagay sa x-ray machine ng airport screening personnel ang bag. Kita nyo sa unang screening, walang nakita. Nung bulat-latin, nung busisiin ng mga airport personnel at inilagay na sa plastic tray, dumaan sa x-ray machine sa pangalawang pagkakataon. Pangalawang pagkakataon na doon na ipinatawag si Suleta ng screeners at ipinakita ang balang sinasabing nakuha mula sa puting luggage. Ocho Diretso. Di ba? Kahunghangan yan. Nung una, walang nakita. Nung ikalawa, matapos nilang hawak-hawakan at kapakapain, lamutakin yung bagahe, biglang nagkaroon ng bala. Boy, good boy. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Good boy, good boy. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Will you please shut up? Shut up! Shut up, I tell you, shut up! Shut up! Stop talking! Ocho Diretso. Bueno, oras po natin, alas 5:31. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain.
Ibuprofen is the generic name of Medicol 400. If symptoms persist, consult your doctor. Hip na hip ang world of iCool. Instant cool na kakaiba. iCool ka lang, iCool ka lang. iCool menthol gum ang akin mint bubble jam. Chill at the world of iCool. Cool na cool sa sarap. iCool ka lang, iCool ka lang. Get cool with iCool. Enjoy a different kind of cool with iCool. Cool na cool habang inuunguya. Cool na cool habang ikaw ay nagsasalita. iCool Menthol Gum. Minty, gummy, long-lasting nguya. Long-lasting cool. iCool Mentholated Gum and iCool Cherry Mint Gum. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. 8 Tri-Media Pro Incorporated. 8 Tri-Media Pro Incorporated. 8 Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid. 8 Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. 8 Diretso, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid, pinagsamang puwersa para labanan ng mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa 8 Diretso. 8 Diretso. Tuloy-tuloy tayo. Bagong karga na naman ako. Ito ko rin po si Joey Falcon. Kasama ninyo hanggang alas 6 ng gabi. Sa pangalan ng aking mga kasama sina Percy Lapid at Jerry Yap, patuloy na usod ang ating palatunto ng 8 Diretso. May pinalabas pong pakulo itong naiya. Sila daw ay may death threat. May banta raw sa kanilang buhay. Ay, sus Mariosep. Sineryoso po ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Partikular na raw po itong Manila International Airport Authority o MIA ang natanggap umanong death threat dahil sa hindi maresolbang tanimbala scheme sa NAIA. Napakagulo nitong NAIA na ito. NAIA na, MIA pa. Binago na nga, pinanatili pa yung Manila International Airport Authority. Dati kasi ang pangalan nito, Manila International Airport. Nung pong mataniman ng bala si Ninoy Aquino roon, ginawa pong Ninoy Aquino International Airport. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin yung pangalang Manila International Airport. Tapos meron pang NAIA. Kaya nga nakakalito eh. Ayon po sa airport source, na ayaw magpabanggit ng pangalan, 2 beses daw silang nakatanggap ng death threat. Pagbabanta sa telepono. Natanggap daw po ito ng Airport Police Department noong nakarang Sabado.
at nasundan ito noong Miyerkules, Nobyembre 4, bandang alas 12 ng tanghali. Ayon po sa Airport Police Department, ang tumawag ay boses lalaki. At sa ginawang investigasyon, nalaman na ito ay overseas call at sa ngayon ay sinusubukan pa. Sinusubukan pa na i-trace o tuntunin kung saan nanggaling yung tawag. Sabi raw po nung tumawag, ayusin ninyong problema ng laglag bala. Kapag hindi, may tutumba kaming kawani ng paliparan. Sabi sa overseas call. Hindi pa muna nagbibigay ng reaction dito si Airport General Manager Jose Honrado. Pero hindi ito sinagot ng naturang opisyal. Umalma rin na si OTS Chief Rolando Recomono sa sunod-sunod na pambabatikos sa kanila. Lalo na ng mga overseas Filipino workers sa social media. Mababa na umano ang moral ng kanyang mga tauhan habang ang ilan sa kanila ay nais nang mag-resign at huwag nang mag-duty. Anong gusto ninyo? Purihin namin kayo. I-press namin kayo na mabubuti ang mga taga-airport. Lutasin muna ninyo yan. Hindi yung puro kayo panangga dyan. Puro pagtatanggol ang ginagawa ninyo. Pakapalan na lang. Ayaw mag-resign. Ngayon, kung may death threat kayo, pasensya kayo. Ocho Diretso. Siguro desperado na lang yung mga tao dahil wala nang pag-urungan. Maging ang palasyo, pinagtatanggol kayo. Wala na kaming pagsusumbungan. Kaya siguro yung mga tao ay napupundi na. Kaya kung ano-ano na lamang ang ginagawa. Kung may banta sa inyong buhay, medyo tanggapin nyo na. Dahil talagang kanyan. Nasa tungkulin kayo, marami talagang mangyayari kapag maraming aberya ang inyong panunungkulan. Para daw sa mga lumalakad ng passport, Balikwas muna tayo sa ibang balita para lumamig-lamig yung ulo natin. Baka makapulot tayo ng sandamukal na bala. Naglabas po ng abiso ang Department of Foreign Affairs o DFA sa publiko na sarado ang lahat ng consular affairs at field offices sa National Capital Region, gayon din po sa mga satellite offices dahil sa darating na Asia-Pacific Economic Cooperation o itong APEC Summit. Gayon pa man, bukas ang DFA sa mga emergency consular situation tulad ng pagkasawi ng isang overseas Filipino worker o OFW at iba pang nangangailangan ng agarang katugunan. Pero yung pagpuproseso ng mga passport, yan po ay titigil muna sa November 16 hanggang 20. Kaya yung mga taga-probinsya na nagbabalak pumunta rito para mag-asikaso ng kanilang mga passport, kinalulungkot ko pong sabihin na yun po ang pahayag ng DFA. Mas mabuti na yung malaman nyo hanggat maaga para ika nga wala na kayong gastos. Isa yung magbabaka sakali kayo magpunta rito. O gagastos pa kayo galing probinsya. Tapos pagdating dito nakanganga, mas mabuti nang malaman ninyo Sarado ang DFA sa November 16 hanggang 20. Ocho Diretso. Doon sa mga gustong mag-text sa 0917-798-8910. I-text ninyo ang inyong mga greetings o mensahe
Pero huwag kalilimutang ilagay ang pangalan at address para magkaroon kayo ng tsansang manalo ng brand new Nextbook Android tablet. Oras natin alas 5:42. Marami nga po yung nagtatanong tungkol dito sa tax, ano? Sabagay, ito'y nilalakad na para bumaba yung tax rate ng mga manggagawa. Ganda ito, ha? Alam ba niyo kinukuha sa ating tax rate 32%. 32% ng sahod natin ay napupunta lamang sa buwis. Kaya kung sumasahod ka ng 100 piso, ang maiuwi mo lang sa bahay ay 68 pesos. Dahil yung 32 pesos ay buwis na yon. Doon sa 68 pesos, tatanggalin pa ron yung SSS, yung pag-ibig, at saka kung ano-ano pa, may VAT pa yan. So baka maiuwi mo mga 50 hanggang 40% na lang. Parang uminom ng beer sa isang beer house. Talaga namang sisilbihan ka ng mga yan pagka umorder ka kung bakit meron nakalagay na service charge. Bakit nga ba may nakalagay na service charge? Nga nakapagtataka. Pagkatapos meron table charge. Kailangan namang uminom ka sa silya, patanggal mo yung lamesa. Yan po ang pagkakaiba ng mga kinakainan, mga inuman. Yung kinakainan naman, nakapagtataka rin. Yung mga legal, ha? Kasi doon sa mga legal, wala naman tax-tax. Doon sa mga illegal, kagaya ng karinderya, wala naman buwis-buwis yun. Pero pag kumain kayo sa yung mga sikat na fast food, makikita ninyo, doon sa in-order nyo, papatungan ng 12%. Yung po ay sa VAT naman yun, VAT. Value Added Tax. Yung restaurant ang nagbenta, yung restaurant ang kumita, pero ang magbubuwis, kayo. O tayo. Kaya magkapatuloy ako, sandali po lamang at meron tayong paalaala mula sa ating himpilan. Ocho Diretso. Ocho Diretso. Ito ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 8 Trimedia Broadcasting Network. Narito ang mga programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan. Mga programang ipinagmamalaki ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Simula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, bibida ang mga kabataan sa New Bandido kasama si Pia Morato. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mga balita at makatotohanang komentaryo ihahayag sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Maaasahan at mapagkakatiwalaang public service ihahatid sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Katapat at Karancho kasama ang inyong katapat Mayor Fred Lim at inyong karancho Miguel Hill. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, babaha ng limpak-limpak na papremyo at kasiyahan sa Shalala and Friends kasama ang Shalala ng buhay nyo. Alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, mga nagbabagang balita ang ihahatid sa Balita sa Tanghali kasama ang inyong karancho Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa saliw ng musika noon at ngayon. Alauna hanggang alas 2 ng hapon kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, usapang babae sa Girl Talk. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kasama si Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika ihahatid sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Showbiz Galore. Kasama ang nag-isang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon ihahatid
Sa balita, alas 4 ni Tolitz Laurenio. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Mga katanungan ng lipunan, bibigyan ng kasagutan. Sa 8 Diretso, kasama sina Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Usapan para sa wastong kalusugan, ihahatid sa inyo ng Klinika on Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Mga dekalidad na programa sa radyo na gagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan sa DZRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid, pinagsamang puwersa para labanan ng mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa 8 Diretso. 8 Diretso. Ito po kasi ang tanong, ha? Bakit nga ba parehas ang tax rate ng obrero at bilyonaryo? Bakit daw nga ba pareho kinukuha ang buwis? Doon sa ordinaryong manggagawa at saka doon sa mga bilyonaryo o milyonaryo. Nakakahiya na umano sa mga ordinaryong manggagawa sa gobyerno ang 32% income tax na sinisingil sa kanila ng gobyerno, partikular na po ang Bureau of Internal Revenue. Si BIR Commissioner Kim Hinares to. Dahil ganito rin po ang binabayaran ng mga bilyonaryo sa bansa. Pamantakin mo yan, tayong mga ordinaryong trabahador, kapareho lang tayo pala ng bilyonaryo. At least, naging magkapareho tayo. Bilyonaryo at ordinaryong manggagawa. Pantay lang tayo sa pagbabayad ng buwis. Pantay lang tayo sa kinikikilan ng gobyerno. 8 Diretso. Ganito po inilarawan ni House Minority Leader Ronaldo Zamora. Kaugnay po ito ng panukalang batas na bawasan ng income tax na hindi inaayunan ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III dahil mababawasan umano ang income ng gobyerno. O, tinan mo itong presidenteng ito. Nagsusumikap na yung ilang mga mambabatas na ibaba ang income tax ng mga ordinaryong manggagawa dahil pareho lang tayo ng binabayaran ng mga bilyonaryo. Ayaw po ni Pangulong Aquino, mababawasan daw umano ang income ng gobyerno at wala silang masasavings. Ayon po kay Zamora, maling-mali. Anya na pareho ang porsyento ng buwis na binabayaran ng bilyonaryo at ordinaryong manggagawa sa bansa. Kaya ang mga mayayaman ay lalong yumayaman habang ang mga mahirap lalo namang naghihirap. Oo nga, totoo nga naman yan. Ay mga milyonaryo may pambayad yan Parang gakatiting lamang yan na binabawa sa kanilang yaman, bilyonaryo Pero tayo parang lubid na itinali sa ating lieg yung mga malalaking buwis na kinakaltas sa atin. Sa kasalukuyan po kasi ay 32% o 32% ang kinakaltas na income tax sa lahat ng manggagawa sa pribado at pampublikong sektor ng lipunan. Kaya nais ng mambabatas na baguhin ito dahil 20 taon nang nakaraan simula nang ipatupad ang sistemang ito ng pagbubuwis. At sa ilalim po ng panukala ni House Committee on Ways and Means Chairman Miro Kimbo, ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 180,000 kada taon, 180,000, ay lilibre na sa buwis. Maganda ito Habang ang lagpas sa halagang ito hanggang
kalahating milyon na kinikita, 500,000, ay 5% na lamang ang babayarang income tax. Magiging 17% naman ang babayaran ng mga kumikita sa lagpas na kalahating milyon hanggang 10 milyong piso. Habang ang lagpas sa 10 milyong piso ay 30% na lamang ang babayarang buwis mula sa kasalukuyang 32%. Ocho Diretso. Di maganda ha? Kung may patutupad. Kung hindi harangin ni Pangulong Aquino. Diyos ko naman si Pangulong Noynoy. Noy, huwag mo nang harangin ito ha? Yung kumikita ng hindi lalagpas sa 180,000 kada taon, wala nang buwis ha? Maganda ito. At yung kumikita naman ng halagang ito hanggang 500,000 piso, kalating milyon, ay 5% na lamang. Kasi kadalasan ng mga empleyado, ang pinakamataas na kita ay hanggang 600,000. Ngayon, kung ang kinikita mo ay 600,000, magiging 17 naman ang porsyentong tatanggalin sa iyo ng BIR. Pero yung kumikita po ng 10 milyon, lagpas 10 milyon ay 30% na lamang ang babayarang buwis. Ito para sa mga milyonaryo na lang. Wala namang ordinaryong manggagawa na kumikita ng 10 milyon. At least, malaki ang ibubuwis ng milyonaryo, 30%. Samantalang tayong mga hindi milyonaryo, 5% hanggang 17%. May parang parehas ang labang ito, ha? Ocho Diretso. Ikaw na ba ang susunod na lider? Pagkilala sa isang kandidato at sa kanyang kakayahan para mamuno. Dito lamang sa Ocho Diretso. Bakit kita iboboto? Para sa Sambayanang Pilipino Special. Ocho Diretso. Ocho Diretso. Excuse me! Nananawagan ng Malacanang sa publiko na makipagtulungan daw po sa mga otoridad sa pagpapatupad ng special road lanes na eksklusibong gagamitin ng mga delegado ng Asia-Pacific Economic Cooperation Leader Summit ngayong buwan. At pinangalangan na rin po ang mga lugar na ipatutupad ang truck ban at no-fly zone sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon po kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, ang traffic at rerouting schemes ay ipapatupad sa Nobyembre 16 hanggang 20. At sa inilabas po na advisory ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang epic vehicles lamang ang papayagang dumaan sa 5 lane ng EDSA sa northbound at southbound mula sa intersection ng Shaw Boulevard sa Mandaluyong hanggang SM Mall of Asia sa Pasay City sa loob ng 5 araw. So magkakaroon ng 2 lanes sa northbound at southbound ng EDSA mula po doon sa Shaw Boulevard hanggang sa MOA. Yung 2 lanes na yun, walang ibang makakadaan kundi mga sasakyang sinasakyan ng mga leader ng bansa na kasali po sa APEC Summit. At sa Ross Boulevard mula Manila Hotel hanggang Airport Road, ang APEC vehicles lamang ang makakadaan sa interong southbound lane. Gagawin naman two-way ang northbound para sa non-APEC vehicles. O yun, meron naman palang two-way. Yan po ay sa Ross Boulevard. Gagawing two-way ang northbound para sa non-APEC vehicles. Ito po ay tinitinan ko mabuti sapagkat kami apektado rito. Yan kami dumadaan pagkapapasok sa trabaho. O sa Cultural Center of the Philippines, CCP, hanggang sa Philippine International Convention Center, PICC area. Isasara naman ang Bucanig Street, Vicente Soto Street, M. Halandoni Street, Buendia Avenue Extension at
JB Jokno o JW Jokno Boulevard Bridge. Di bali, hindi ako dumadaan dyan. Bahala na kayo riyan. Bibihira naman dumadaan dyan pag magpapasko lang. Dahil pupunta doon sa karnabal na naririyan. At meron din pong ipapatupad na daytime trackman sa South Track Road mula Port of Manila hanggang South Luzon Expressway mula Nobyembre 16 hanggang 20. Mari lamang gamitin ng mga truck ang nasabing kalsada mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ayan po, mga truckers. Pwede lang kayong gumamit alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ipatutupad naman ang 24-hour truck ban sa Roas Boulevard. So, hindi kayo pwedeng dumaan sa Roas Boulevard 24 oras. So, gagawin kayo doon sa may San Marcelino na naman. Makikita po ang kabuang road advisory sa kabilang na ang infographics at alternate routes sa APEC Philippines website na apec2015.ph. apec2015.ph. Makikita rin sa page ang reminder sa pag-iigpit ng seguridad sa lahat ng NAIA terminals mula November 17, 19 at 20. Ipatutupad din ang no-fly zone sa mga nasabing araw sa terminal. Ocho Diretso. At may paalala po mga bangko, hanggat maaga mag-withdraw na kayo dahil marami pong mga bangko ang hindi mag-ooperate sa nasabing araw. Hindi po sila magbubukas. Kaya naman ang Central Bank o Bangko Sentral ng Pilipinas ay nag-abiso sa mga bangko na lagyan ng sapat na pera ang mga ATM machines. Hindi po para sa mga magnanakaw, kundi para daw sa mga magwi-withdraw. O mga magnanakaw, hindi para sa inyo yan, ha? Pupunuin ng pera ang mga ATM machines. Hindi para sa inyo, kundi para daw sa mga may hawak ng ATM card at mga depositors. Baka mamaya akala nyo magnanakaw, para sa inyo yan, ha? Kabilis naman ng oras, ano? Kung hindi mo ako sininyosan, hanggang mamaya pa ako eh. Bubuelo pa ako eh. Bueno mga kaibigan, Lunes ngayon, bukas kita-kita uli at magkarinigan tayo dito sa 8trymedia.com at DZRJ. Ako po si Joey Falcon sa pangalan ng aking mga kasamang sina Percy Lapid at Jerry Yap. At dito sa technical room, si Jim Mayores. Pati si Roland, nakita ko na. Uy, si Justin, nakita ko rin. Si Romar Bacalso. At siyempre, si Mylene Bianan. Hindi banggitin yan. Wala tayong sweld. Mylene Bianan. Ang pinakamagandang tagahawak ng pera. At siyempre, si Talia. Magandang hapon sa inyo at maraming salamat sa inyong pakikinig. Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid pinagsamang puwersa para labanan ng mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa Ocho Diretso. Balita at impormasyon.